Jules, ngayong buwan nga, graduation month. At patapos na rin ang school year 2014-2015, no? At syempre, for sure, marami po dyan mga textbooks na itatapon na lang ng mga estudyante o ng mga magulang. Hindi po itapon nyo. Ano kaya kung i-donate nyo na lang sa mga nangangailangan? Estudyante, yes, tama. At para pag-usapan yan, makakasama po natin ang founder ng Book for a Cause na si Mr. Ramil Sumangin. Good morning. Hi, good morning, sir. Good morning sa dalawa. Okay, sir. So, Book for a Cause, ang pangalan ng organization ninyo. So, bakit po ito yung napili yung pangalan at ano yung pinakahangarin ninyo? Yung Books for a Cause, napili ko yung kasi alam ko na itong gagawin ko is para sa mga nangangailangan. So, yung cause itself, no? Now, kaya ko naman siya naumpisahan. Nangyari ito noong April 1, 2011. Nung inimbitahan ako dun sa alma mater ko, elementary. After more than 30 years, doon lang nila ako naalala. Anyway, just to give parang inspirational talk to the graduating class. Yes. Alright, so tinanong ko yung mga anak ko. That's big deal, ah. Yeah, so sabi ko sa mga anak ko, kids, excited ako, ano yung pwede ko ibigay sa mga bata, sa mga kababayan ko. Sabi nila, Daddy, yung mga encyclopedia na binili niyo po para sa amin, nung bago pa man kami pinanganak. Alright. So, ganun ka, ano yun, kasi big deal sa akin yun dahil ako yung bata kasi na nung araw, walang libro. So, nung nagkaroon ako ng kakayahan na bumili, before na mapanganak yung mga anak namin, sabi ko sa asawa ko, ayoko maranasan nila yung naranasan ko. So, let's provide everything to them. Yan nga. At itong Books for a Cause, 4 years na. Mag-aapat na taon na. 4 years. This April 1, no, April Fool's Day, habang lahat naglolokot, kayo po ay namimigay ng libro. That's right. So, that's right. ano na po ba? Ano po ang ating gagawin sa inyong 4th anniversary? Actually, wala pang final. Pero the usual, na namimigay ng mga libro sa mga eskwelahan na nangangailangan. Especially dun sa mga liblib na po, sa mga highly depressed areas. For the past year, sir, ilang schools na po yung, syempre, mga beneficiaries natin dito. Tapos per library po, usually, ilang books yung nabibigay ninyo? Mahigit 100 na yung eskwelahan at na nabigyan natin, natulungan. And natutuwa ako kasi in just a span of 4 years, ganun kadami yung natulungan natin ng Books for a Cause. And usually mga hindi bumaba ng 200 books every library. How about yung mga donors po? Napakarami, overwhelming. Like, nung nag-start yung Books for a Cause, talagang in-announce ko lang sa social media na, guys, kailangan ko ng libro para sa pinanggalingan kong eskwelahan. Yes. Ganun kabilis yung response in just a week time. Nakaipon ako ng madami. No? And then, yung nabibigyan ko, nababalita sa mga neighboring barangays, and sila din nagre-request. So, dun lumaki ng lumaki. Hanggang sa yung pinanggalingan kong bayan, pwede ko banggitin? Yes, sa Kuya po, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yeah, ito yung bayan na may pinakamaraming barangay. And to think na ito yung pinakamaliblib na bayan sa Nueva Ecija. Halos lahat ng barangay doon nabigyan natin ng libro. Congratulations. Congrats. Sir, anong klaseng mga books yung usual na hinihingi, lalo na sa elementary and high school? Yung mga nasa dibdib na po kasi sabihin natin na kulang talaga sila sa libro. Yes. So yung mga textbooks natin sa Manila na nagamit na, kailangan pa rin nila yun. Usually, di ba, dito, itinatapon na, binibenta na. Kasi ngayon sila, talaga internet kailangan nila yun. So, doon nag-start yung Books for a Cause, mga used books. Yes. Iniipon ko yun, and then dinadala sa kanila. And eventually, yung mga references, may nagbibigay ng encyclopedia, may nagbibigay ng mga dictionaries malalaki. So, yun yung mga unti-unti, iniipon ko, and binibigay sa kanila. Actually, Carla, sa panahon ngayon, lalo na may mga tablets and all na minsan puro e-books na, Di sir. ba may mga libro pa nga dito na hindi na gumagamit, may mga eskwelahan na hindi na gumagamit ng libro, tablet na nire-require sa school. Yun yung Again, dala-dala nila mga sa depressed eskwelahan, areas na kailangan na pa rin libro nila talaga. ng libro. Yeah. Okay, so napag-usapan na po natin yung donors na, again, hindi naman po kayo marami naman po nagdo-donate ng mga libro sa inyo, pero may mga book companies po ba na nagsusuporta sa inyong Books for a Cause? Meron. Marami po. Lalo nung nag-start yung Books for a Cause. Every year kasi umuwi ako sa Nueva Ecija with my family to celebrate Christmas with my parents. Yes. In 2012, nag-request ako sa isang publishing company. Sabi ko, sinulatan ko yung may-ari, kung pwede po ako mag-request, maski 5 kahon lang. Okay. Iba-ibang subjects. Yes, from prep to grade 6, kasi yun yung kailangan nila doon. And then,
after 2 days, tinawagan ako ng secretary nila, nung may-ari. Pwede na po ninyong pick up yan. So, punta kami ng asawa ko. So, nandun na kami. Tinanong ko kung saan yung mga libro. Ang itinuro sa akin, hindi 5 kahon eh. Ilan po? Gabundok na. Wow! Mga kahon ng libro. So, more than 200 boxes yung binigay sa akin. Nakakakilabot naman yun. Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi nag-request na ako ng 5, binigay sa akin mahigit 200. And these are all brand new books. As and you shall receive. Di ba? Oo nga. Kaya, tuwa ako dun sa nangyari na yan. Pero paano po kami, kung kunyari gusto namin mag-donate? For sure, marami kami mga books. Oo, marami Kami kami rin. libro. Kayo din. Paano po kami makakapag-donate o makakapagbigay ng libro sa inyo? Yeah, meron po tayong Facebook account. Books for a Cause. Books for a Cause PH. Pwede po nilang search on, i-browse. And meron din tayong Twitter. So pwede na sila mag-iwan ng messages doon. Okay. Sir, lately, no, may bagong curriculum na ang Department of Education, K-12. So, ibig sabihin, bagong mga books din yung kailangan na yan. So, ano yung may mga specifics ba kayo ng mga books na kailangan ngayon na ibibigay natin sa mga libraries? Yung mga schools na nag-K-12 na tapos na, if ever matapos na yung hindi nila kailangan, pwede nilang i-donate yun. And ipapadala natin yun sa mga eskwelahan, sa mga liblib na po sa iba't ibang probinsya. Okay, kayo po ba, may mga volunteers po ba kayong kasama pag kayo po ay namimigay ng libro? Meron. Usually mga kasama sa church. Okay. And merong isang grupo ng mga estudyante dito sa Taguig na napaka-dedicated. Yes. Na pag nagtawag ako ng volunteer, nandiyan na sila. Wow. Paano po makakapag-volunteer, sir? Paano kami? Gusto rin namin sumama. Mag-message lang. And then, Sa Facebook? Sa Facebook lang. Give us a message and then we'll surely contact you all. Alright. Alright. Ang gandang message, no, Carla? Napakaganda, So siguro, sir, message to our viewers and siguro invite our viewers. Saan po ba nila pwedeng i-drop yung mga donations nila? Iniimbitahan ko ang lahat ng aking mga kababayan. Ang Books for a Cause po ay naglalayo na makatulong sa mga bata, lalong-lalo na sa mga mahihirap na lugar sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. And also dun sa mga deprived na mga bata sa mga highly depressed areas sa Metro Manila. Inaanyayahan ko kayo na makisama. Yung mga libro po ng inyong mga anak na hindi na ginagamit, pwede nyo na po i-donate sa Books for a Cause. Pwedeng bistahan nyo ito sa Facebook. Nandun po yung ating addresses. Meron tayo sa Taguig, meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Bacolod, sa Davao, at saka sa Coron, Palawan. All over the Philippines. Yes. Nationwide pala. Nationwide na siya. Kasi yung challenge sa Philippines, archipelago tayo, so mahirap talaga magbigay ng mga ganitong access. Kaya dapat lahat nagtutulong. Dati kasi sa Taguig lang. So hirap na hirap ako na maabot sila. Yes. Until finally may mga kaibigan na nag-akusa na Kuya Ramil dito, pwede sa akin, pwede sa akin. Sipin mo, Jules, in 4 years, nag-expand na sila. Nationwide na yung Yes, Books yes, for a Cause. Again, maraming Thank you salamat. very much sa pagkakataon. Nakasama po natin si Mr. Ramil Sumangin, ang founder ng Books for a Cause. Okay.